every lesson plan lies a story of perseverance. This is the journey of a teacher who turned a dream into a calling. This is Beyond the Chalkboard. Every year, thousands of aspiring educators take the licensure examination for teachers. But only a few are called to serve in the public schools. How does one become part of this noble profession? What joys and challenges await beyond the chalkboard? I'm Evangeline M. Lorenzo. So I am currently teaching at Minuyan Elementary School in SDO of San Jose del Monte, Bulacan. And as of now, I've been teaching for 12 years and counting. My family. Kasi yung parents ko, ang gusto talaga ay teaching. Dati kasi ang kinuha ko ay HRM. Para lang makaya ko sa pagtuturo. Kaya lang, it's a calling kasi pagtuturo. Kaya, ayun. Siyempre, from the start, mahirap. Lalo na kapag nagsimula ka sa private school na kung saan nakasanayan mo na. Kasi I've been teaching in private school for 4 years and I'm regular. Kasi, i-mention ko lang yung ano ko ha. Nagturo ako sa First City Providential College, one of the prominent school in San Jose del Monte. So, ang laki ng adjustment, tapos yung pag-prepare at pag-asikaso ng mga papel sa public ka. Kasi magiging government ka na eh, di ba? So, yun lang. I think, kasi aside from nakapasa ako, I have the licensure, license sa pag-teach. Yung experience, kailangan talaga nakapag-experience ka sa private school at syempre kailangan makakuha ka ng certificate of employment. Kung meron kang bad na bad record doon sa previous school mo, syempre mahirapan kang makakuha nun. One take lang. Hindi pa ako nakapag-review masyado. Wala naman kasi experience naman doon sa private school and thankfully doon ako napunta sa FCPC at talagang ang mga teachers doon ay talagang tinatrain nila. How do I feel? Siyempre, masaya. Kasi, from that time kasi, way back 2013, buntis ako. So, hindi ko alam kung makakapasok ako. Kasi, siyempre, ang kailangan sa public, ang mentality natin, dapat malusog, walang, siyempre, pag buntis ka, ay, mag-leave to agad eh, di ba? So, mabakante agad yung position ko ng 1 month or 2 months. So, masaya-masaya, natanggap ako. Masasabi natin na malaki ang pagkakaiba kasi sa private, ikaw ang tatanggap. Sa public naman, ikaw ang magpo-provide lahat. Even na baon ng bata, tapos sa pag-aasikaso ng bata, pagsusuklay, kasi iba walang matinong damit. Siyempre, i-aasikaso mo yun, gano'n. Inside naman, sa inside the classroom, the challenges that I'm facing, parang wala naman eh. Kasi nasanay ako na ang pinakikitunguhan ko ay bata at saka parents. Sa outside,
Siguro, katulad ngayon, isipin na lang natin na lagi tayong nagkakaroon ng ADM, modular, online, ganyan. Yung iba kasi, dahil nga nasa public tayo, hindi natin maiwasan na ang mga estudyante natin ay kapos. So, wala silang mga gadget, wala silang mga internet, kung meron man silang cellphone. So, nahihirapan akong i-catch up yung past lesson namin. Siguro sa ano na lang, katulad sa amin, yung room namin, kasi kinder teacher ako eh. Kinder teacher ako. Sa isang room, hinati yun. Hinati yun sa gitna. Ano talagang dalawa na yun. And then the class size is 25. Dapat ay 20 lang. So, paano ko hinahandle yun? Simple lang. Siyempre, doon sa classroom management, tapos sa pagbibigay ng differentiated activities. Sa pagbibigay nun, yung mga estudyante ko, inaano ko na sila kung nasa first level pa lang sila, ay nasa highest level na sila. So, doon ko na-determine kung paano ko i-handle yung mga estudyante ko. Yung hindi nila ako nakakalimutan. Yung mga estudyante ko kasi, meron ako nakaka-graduate na high school, grade 10. Nasa ano na sila, nasa college na siguro. Tapos, hindi nila ako nakakalimutan. Friend kami sa social media, tapos nagkakamustahan. Hindi nga lang kami magkita-kita kasi syempre, mother eh. Marami. Kasi may time na may lumapit sa akin na nanay, tapos during meeting din, ang laki ng pasalamat na nakabasa yung anak nila, even na kinder sila, ganyan. Tapos, kahit nasa ibang grade level na sila, pupunta sila sa room, magbibigay ng simple gift. O, syempre, tatanggapin mo yung buong puso. Kahit simpleng bagay, di ba? Minsan nga natatandaan ko eh. Kasi di ba, galing ako sa private. Ang mga chocolates, ang lalaki, ganyan. Ano, pagdating ko sa public, 3 pirasong mangga, tapos may bayabas. Para ano, masaya pa rin kasi yun, galing sa puso nila, di ba? Siguro ano, love of children. Kasi ang dami pang mga batang kailangan. So, yun, yung puso talaga. Kasi yung pag wala kang puso, hindi ka makakapagbigay sa iba eh. Hindi ka makakapaglabas sa sarili mong pera, sarili mong effort, di ba? Kaya, love of children talaga. Naku po, hindi ko kasi alam ngayon, pero parang nasa 27 na ba? 28,000. May mga incentives kasi kami patulad ngayon, November na. Yeah, binabalita nila, hindi nila alam, ubus na yung ano namin. Mga incentives like chocolawans, yung PEI namin sa December. Siyempre, pag nagtipid ka, pag tinipid mo yung natanggap mo ng mga incentives, talagang makakatulong yun. Like sa pag-grocery, sa mga bills na dapat bayaran kasi yung tubig, kuryente, gasol, grocery, tapos bayad sa pag-aalaga ng baby kasi hindi naman tayo makakapag-aalaga ng baby dahil nga nasa work tayo. Yun, nakakaya naman. Nagkakasya. Siguro yung sa opportunity, ikaw ang magsisik ng opportunity. Kung hindi mo i-grab yung mga dapat na maibigay sa'yo, hindi mo makukuha yun. Like, pag-take ng master's degree. So, I recently graduated my master's degree last July 29, 2025. Oh my God! And, nakapag-reclass na ako. Bababa na daw ang papel. Oh my gosh! Job security. Kasi,
Kapag nasa public ka na, nasa government ka na, ikaw ay secured na kasi ikaw ay makakatanggap na ng may pension ka na pag ikaw ay naging 60 na. May mga sa GSIS, pag naka 15 years ka na raw, kahit wala ka pang 60, pwede ka na raw mag-retire. Kaya lang hindi pa masyadong kalakihan ng pension. Aside from, unlike doon sa magre-retire ka ng 60, up to 65 years old, mas malaki na yung magiging pension. The most rewarding is their hug. Kinder kasi ako, kinder teacher. Tapos, kahit nagagalit ako sa mga estudyante ko, tapos bigla nila ako iyak, umiiyak sila. So, parang matudurog ang puso. Sige na nga, bati na nga tayo. Dati kasi mahihain ako eh. Hindi ako nakikipag-usap sa iba, kahit sa inyo, di ba? Hindi ako nakikipag-usap. Ngayon, lahat na yata, kilala ako dun sa Minuyan eh. Pag lumakad nga ako dun, lagi nga akong tinutokso ng mga teacher ko. Mabul ka na kapitana dito. Lahat ng mga kakasalubong natin ay kakilala ka. Be proud na ikaw ay magiging teacher. Kasi hindi pera ang pinag-uusapan eh. Yung love, yung care. Yun lang. Thank you. To teach is to touch lives forever. For every lesson taught, a future is shaped. This is the story of one teacher and the thousands more who continue to serve with heart.